Masarap sumamba kay Lord sa gitna ng bagyo. Amen. Kaya ang tema po natin, Exalt Jesus. Kaya ang pag-uusapan po natin, tatanyag natin ang Panginoon, tataas natin ang Panginoon sa paanong pamamaraan. So tatalakayin po natin ngayon at pag-uusapan 5 ways to exalt the Lord. 5 ways to exalt Jesus. At bago po tayo magsimula, tayo po lahat ay bukod at manalangin. Aming Diyos, na kailangan muli ng aming pasalamat o Lord. At palagi mo kaming binibigyan ng napakarami pang araw, napakarami pang panahon, napakarami pang taon para ikaw ay aming mapasalamatan. Masamba sa Espiritu at katotohanan. Narito po kami, Panginoon, na yung mga lingkod. Sa kabila, Panginoon, ng malakas ang ulan at baha, handa kami at masaya kami na ikaw ay aming papupurihan. Ikaw ay aming itatanyag. I-exalt ka namin, O Diyos. Kaya, Panginoon, tanggapin mo, Panginoon, ang aming sarili bilang handog na buhay sa iyong harapan. At hayaan mo, O Lord, na maging katanggap-tanggap ang aming pagsamba sa iyo, O Diyos. Samahan mo kami mula simula hanggang katapusan ng aming pananambahan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. At gagamitin ko po muli ang teksto na ginamit ni Pastor last week sa John 12:32. Sabi rito, at ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin. Amen. Pag daw siya'y nataas mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin sa akin. Sino pa nakakaalam sa magnet? Diba? Yung magnet, diba? Kusang dumidikit, nilalapit. Kusang dumidikit yung mga bakal. So, ganun din si Jesus. Hindi natin kailangan ibenta. Si Jesus, kailangan lang natin itanghal siya. Kailangan lang natin siyang itanyag. Kailangan lang natin siyang i-glorify, i-magnify. At lahat na ng papuri, kailangan natin ibigay sa Kanya. At makikita mo, ang lahat ng tao ay lalapit kay Jesus. Amen. Paano ba natin itataas o maitataas si Jesus sa ating buhay? Paano natin maitataas ang ating Panginoong Jesus sa ating church? At paano natin maitataas ang ating Panginoong Jesus sa buong mundo? 5 ways to exalt Jesus. Number 1, exalt Him with our worship. Matatanyag ba si Jesus kung ang ating worship ay dry? Matatanyag ba si Jesus kung ang ating pagsamba, tayo mismo ay hindi marunong sumamba? Lifting Him with our voice. Lifting Him with our words. Sa Psalms 34:3 sabi dito, o dakilain nyo na kasama mo ang Panginoon at kayo'y mga bunyi na magkakasama sa Kanyang pangalan. Tayo daw lahat ay mga bunyi. Tayo daw lahat ay itaas ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsamba, sa pamamagitan ng ating pagpupuri, sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng karangalan sa Diyos. Sa 2 Samuel chapter 6 verses 12 to 22, matagal na panahon na nawalay ang kabanatipan, Ark of the Covenant, sa bayan ng Israel. Kasi ang Israel yun, sa takatigasan ng ulo, lagi silang nasasakot.
Kaya sila nawawalan ng bayan. At yung kanilang pinaka-holy na kanilang iniingatan ay nawala sa kanila. Ark of the Covenant. Yung para pag nasa kanila, nasa holy of holy place. At pagka sila ililipat ng lugar, talagang ang daming bantay at ang daming yung parang amba. Yung yung binubuhan nila. At talagang iniingatan nila. Matagal na pa nang nawala sa kanila yun. Dahil sa kanila katigasan ng ulo. Pero nang naibalik na ito sa panahon ni Haring David, naibalik sa Jerusalem, ano nangyari? Sobrang saya nila. Yung matagal nila, yung holy of holy ninyo na tinetreasure ninyo, nawala tapos sa maraming panahon ay bumalik sa iyo. Sino hindi matutuwa nun? Anong ginawa ni Haring David? Sa sobrang tuwa niya, sumamba siya. Sa verse 14, ay papakita pa natin, verse 14 ng 2 Samuel. Sa verse 14, sabi, at nagsayaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. Ano sabi? Nagsayaw si David. Hindi lang basta sayaw. Ano sabi? Ng buong lakas. Sa tuwa niya, sa galak niya, talagang ibinigay niya ang pagsamba sa pamamagitan ng pagsasayaw ni David ng kanyang buong lakas. Paano kaya magsayaw yung buong lakas? Nakakita na ba kayo nagsayaw na talagang buong lakas? Ang alam pang na gano'n, nagtatambling-tambling. Nagtatambling-tambling pang gano'n, di ba? Pero imagine si Haring David, hari siya. Para lang niya masamba ang Panginoon, para lang niya ma-exalt ang Diyos sa kanyang pasasalamat. Nagsayaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. At si David ay nabibigkisan ng isang ephod na lino. Imagine, hari, suot pa niya yung kanyang ephod na lino, fine linen. Nagsasayaw siya ng buong lakas dahil sa pagsamba, dahil sa pagpupuri sa Panginoon. Verse 15, sabi nila, dinala nila ang kaban ng Panginoon at naghandog si David ng mga handog. Ano pa sinabi sa verse 15? Pagkatapos siya sumamba at magsasayaw, magpupuri sa Diyos, dinala nila ang kaban ng Panginoon at naghandog si David ng mga handog. So kasama sa pagsamba niya, ang paghahandog. Offering. Part ng bagay na ating pagsamba upang maitaas natin ang ating Panginoon. Yung ginagawa ni David yan. Yung ginawa ni David yan. Ni Haring David. Sumayaw ng buong lakas sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon. At pagkatapos ay naghandog. At sa verse 15, sabi rito, sa gayon iniyaw ni David at ng buong sambahayan ng Israel ang kaban ng Panginoon na may hiyawan at may tunog ng pakaka. Nag-hallelujah, praise the Lord sa Haring David. Tumugtog siya. Lahat na ng uri ng pagsamba ay ginawa niya para lang niya maitaas ang ating Panginoon. Ibinaba niya ang kanyang sarili bilang hari at ipinakita niya ang tunay na pagsamba para lang ma-exalt ang ating Diyos. At sa verse 18, matapos ang paghahandog,
binasbasan ni David ang bayan. Sabi dito sa verse 18, at nang makatapos si David na maghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan, kanyang binasbasan ang bayan sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Pinakita ni David ang tunay at tapat na pagsamba. Pero may yun lang. Yun lang. Bakit? Pag titignan po natin yung kwento nun, yung verses na yun, yung Samuel 6:12 to 22, verse 16, may sumang. May sumang. Alam mo kung sino yung sumang na yun? Asawa mismo niya. Basahin po natin sa verse 16. Wala akong pakihiya, no? Verse 16. Meron ba nakaranas dito? Nagpuri ka, nagsisigaw ka, nagtatalot ka, nagsisayaw ka. Tapos yung kasama, tigilan niya, parang ano. Parang nging-nging. Diba? Verse 16. At nagkagayon sa pagpapasok ng kabal ng Panginoon sa bayan ni David na si Mikal, na muntik na maging Mika. Si Mikal na anak ni Saul ay tumitingin sa dungawan at nakita na ang hari si David ay naglulukso at nagsasayaw sa harapan ng Panginoon at kanyang niwalan ng kabuluhan siya sa kanyang puso. Yun mo sarili niyang asawa, nakita niya sumamba ang Panginoon, ang si David sa Panginoon. Pero siya pa ang sumumang. At sa verse 20, verse 20. Hindi ko na-copy-paste kasi kaya Sa verse 20, ayan. 18 na nakalagay. 18 na nakalagay. Nang magkagayoy, bumalik si David upang basbasan ang kanyang sambahayan. At si Mikal na anak ni Saul ay lumabas na sinasalubong si David at sinabi, pagkaluwalhati ngayon ng hari sa Israel. Ito na lang, laki-laki. Pagkaluwalhati ngayon ng hari sa Israel na siya'y naghubad ngayon sa mga mata ng mga babaeng lingkod, na kanyang mga lingkod, na gaya na naghubad, nakahiyan ang isang walang kabuluhang tao. Tapos sumunod sa David sa verse 21 to 22. Buksan ko na nga Bible ko ito. Verse 21 to 22. At sinabi ni David kay Mikal, yauin sa harap ng Panginoon na siyang pumili sa akin na higit sa iyong ama at sa buong sambahayan niya upang hihalal ako na prinsipe sa bayan ng Panginoon sa Israel. Kaya ako'y tutugtog sa harap ng Panginoon. Verse 22. At ako'y magpapakawalang kabuluhan pa kay Sayaon at ako'y magpapakababa sa aking sariling paningin. Ngunit sa mga babaeng lingkod na iyong sinalita ay para rangalan ako. Para sinabi dito, kahit ano ang tingin ng tao sa akin,
na ako'y hari pero ang pagsamba ko ay ganun na lamang. Wala akong pakailan. Basta pararangalan ko ang Diyos. Amen. Pararangalan natin ang Diyos. Apat na paraan, paano tinaas ni David ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsamba. Number one, yung ngayon pinag-usapan natin kanya, with all His strength. With all His strength. Pangalawa, with all His heart. Hindi half-hearted, buong katawan, buong puso, hindi siya nahiya. Pangatlo, with sacrifice. Bakit? Naghandog siya. Kasama ng kanyang pagsamba ang paghahandog. At yung pang-apat nga, with all humility. Nagpakababa palalo si David. Mas itinaas niya si Lord at mas ibinaba niya ang kanyang sarili. Pinakita ni David at itinaas, in-exalt niya ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba. Kaya pala, maitatanyag natin ang ating Panginoon pag ang ating pagsamba ay buhay na buhay. Totoong totoo. Amen. Maitatanyag ba natin ang Panginoon na pupuri tayo pero hindi natin maibukan ang ating bibig. Hindi tayo makapalakpak. At lalo hindi tayo makasayaw at makatalon. Ano nag-resulta? Pinagpala ng Panginoon ang sambahayan ni Obed-Edom dahil sa kaban ng Diyos. Binasbasan ni David ang bayan at dito napatunayan kapag itinaas natin si Lord sa pagsamba, bumababa ang pagpapala. Ulitin ko po, pag itinaas natin si Lord sa ating pagsamba, babaha ng pagpapala. Amen. Sa church, sa bahay, sa trabaho, sumamba ka na, hindi alintana kung ano ang sasabihin ng tao, pagpapalain tayo ni Lord. Exalt Him with our word. Pangalawa po. Ang una, exalt Him with our worship. Pangalawa, exalt Him with our word. Lifting Him with our testimony. Amen. Colossians chapter 3 verse 17 sabi rito, at anong inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Amen. Exalt Him with our words. Story ni Hope ulit. Alam na natin lahat ang story ni Hope. Pero ulitin ko, may makatutunan tayo ibang parte. Isang araw naubos lahat kay Hope. Diba, alam natin, namatay ang mga anak niya. Nauubos ang ari-arian niya. Nagkasakit pa siya ng malala. Nauubos ang mga kaibigan niya. Tinalikuran siya. Alam na natin, at ano pa nangyari kay Hope? Halos lahat nawala sa kanya. Nung una, nasa kanya lahat. Pero dumating ang panahon, yung nawala sa kanya lahat yun. Hope chapter 2 verse 9, sabi ito, na magkagayo sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat, itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Yung asawa mo rin, kanina asawa rin ang pumigil sa pag-worship niya, asawa na naman. Alam. Kaya bumili kayo ng asawa niyo. Diba? Sa pasimula pa rin, asawa pa rin. Kawawang lalaki. Kaya dapat ang asawahin nyo, yung bigay niyo, yung pinag-usapan natin sa live group,
Yung diba sa Pasig, bigay ni Lord. Pagka ikaw ang pumili, magsasawa ka na, nagkamali ako ng pili. Pag bigay ni Lord, alam na din bigay ni Lord, kahit bigot yan, at bigay ni Lord to, ingatan ko to, mamahalin ko to. Di ba? Pero pagka ikaw pumili, ay, yung ka, bingot. Ano ginawa ni Job? Asawa niya mismo, takwil mo ng Diyos mo. At mamatay ka na. Sabihin ka gano'n, kasama mo mula pasimula na kayo mayaman, na kayo sagana, na kayo may anak, pero nung mawala lahat. Anong ginagawa ng Diyos mo? Diba? Sabihin ka ng asawa mo, takwil mo na ang Diyos mo, mamatay ka na. Anong ginawa ni Job sa verse 10? Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita ng gayang pagsasalita ng hangal na babae. Kaya pag sabi niya ka ng asawa mo, sasabi mo, hangal. Hindi ganun. Lambingan mo naman, may hangal na ka dito. Ganun ba? Sinabi ni Job sa kanya, ikaw ay nagsasalita ng gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap na masama? Ano ibig sabihin nun? Lahat lang ba ng mabuti ang tatanggapin natin mula sa Diyos? At wala na bang masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa kanyang mga labi. Hindi nagkasala si Job sa kanyang mga labi. Job exalted God with his word. Kahit hirap na siya sa karamdaman, ang kanyang pananalita pa rin ay tinataas niya si Lord. Ang kanyang pananalita pa rin ay tinatanyag si Lord. Hindi niya sinumpa si Lord. Hindi siya nagtampo kay Lord. Pinagtatanggol pa niya si Lord. Amen. Exalt God with our testimony. Nung nakaraang yung kaibigan ni Jojo, si ano ba pangalan? Nagkataon, pinsan pala ni Lisa. Pinsan pala ni Lisa yun, yung ahente ng Sunlight, yung mag-asawa. Ano pangalan? Nakalimutan ko. Kita kami sa sa Starbucks. Siyempre, papaliwanag yung kasi sabi ko pag na-retiro ko, pag nag-retiro ko, yung SS ko, yung ko, kulang pa, pagka isang sakitan lang, kulang pa. Kaya sabi ko, mag-sunlight, medical insurance, para at least, may nakita kami. Nagka-schedule namin. Sa Diyos po ang kapurihan, bago po kami mabentahan, o maibenta niya yung kanyang product, ibinenta ko po muna si Lord. Nag-testimony ako sa kanya, sa kanilang mag-asawa. Ano yung mag-asawa? Di mapigilan, umiiyak sila. Umiiyak sila. Sabi sa Brad, di namin mapigilan ang iyak. Ang ganda na ginawa ni Lord sa buhay mo. At the end, disqualified ako. Dahil sa testimony ko, disqualified ako. Kahit dami mo pala sakit, malulugi company namin. Hindi ka pwede. Hindi ka pwede. Pero okay lang sa akin, the best thing, na-exalt ko si Lord sa pamamagitan ng aking testimony sa kanila.
At sabi niya sa akin, invite ka namin sa victory para mag-testimony. Invite ka namin sa sabi ko, sige po, may pagkakataon. Exalt God with our words, with our testimony. Sa verse 21, sabi nito, nang tumayo siya at nagpunit ng kanyang damit at sumamba at sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad din akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang kumuha, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang lahat ng kanyang kayamanan ni Job, ang lahat ng kanyang anak, ang lahat ng kanyang tinatangkilik, sabi ni Lord, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad din akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang kukuha, maging ang ating buhay. Si Lord ang nagbigay ng buhay natin. Si Lord ang nagbigay ng tinatangkilik natin ngayon. Si Lord ang nagbigay kung ano man meron tayo ngayon. Pero si Job, hindi niya kinalimutan, itaas ang ngalan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang testimony. Ang Panginoon din ang kumuha, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa verse 22, sabi po dito, sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job o nagsalita man ng masama laban sa Diyos. Diba? Minsan, wala lang tayo ng trabaho eh. Pambihirang buhay ito. Diba? Napapaganda tayo minsan. Pero si Lord, wala siyang nasabing anuman laban sa Diyos. Ano lesson dito? Itaas natin si Lord sa mga salita kahit tayo ay nasa masakit na karamdaman, nakatatayuan sa buhay. Una, hindi na pinaglamo. Pwede niya sisihin si Lord, pero pinili niyang purihin si Lord. Sa halip na magsisi at sisihin si Lord sa pangyayari, pinili ni Job na purihin siya. Pangalawa, pinili ni Job na magpuri. Puri, sa verse 21, puri ng pangalan ng Panginoon. Ginawa niyang hain ng pagpupuri ang bibig niya. In times of troubles, ang ginawa ni Job para hindi siya makaisip ng anumang bagay na negatibo dahil sa mga pangit na nangyayari sa kanyang buhay, wala siyang ginawa kundi magpuri. Lord, kahit man ang mangyari, pupurihin kita. Kahit ako'y hirap na sa karamdaman, pinupuri kita. Kahit nawala ng kayamanan ko, pati ang katulong ko, iniwan ako. Mga kaibigan ko, iniwan ako. Hindi kita iiwanan. Ano resulta sa Job 42:10? Ano resulta? Ibinalik ng Panginoon ang lahat ng nawala kay Job. Pero mo, lahat na nawala, ibinalik ng Panginoon. Ang sabi sa bandang huli, at dinagdagan pa. Pero mo yun? Lahat na nawala kay Job. Pati yung karamdaman niya, sabi nga, yung karamdaman niya. Puro bukol siya. Puro bukol, puro galis, ang buong katawan niya. Pero mo, naging kutis bata, kutis sanggol. Ganun kabuti si Lord. Kung tatanghal natin siya, i-exhort natin siya sa pamamagitan ng ating words, ng ating mga pananalita. Kapag tinas natin si Lord sa salita mo, sa gitna ng bagyo, itataas ka rin ni Lord. Kaya sa halip na bakit, Lord, subukan natin, salamat Lord. Gamitin natin ang ating bibig para magpatotoo at magpasalamat.
Gamitin natin ang ating bibig, ang ating salita, para kay Lord. Share si Jesus. Share ang kabutihan ng Diyos. At matatanyag siya sa pamamagitan ng ating mga bibig, ng ating mga salita. Pangatlo, exalt Him with our walk. Una, exalt Him with our worship. Pangalawa, exalt Him with our words. Pangatlo, exalt Him with our walk. Lifting Him with our lifestyle. Matthew chapter 5 verse 16, sabi dito, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. At ito po ang kwento ni Tabitha. Dito sa Bible siguro kinuha yung Raxon, yung anak. Kala ko tabing dagat. Kasi mahilig kayo sa tabing dagat dati. Si Tabitha. Tabitha Alon. May alon kasi. Kala ko sa tabing dagat. Nabuo si Tabitha Alon. Ang dating pangalan ay Dorcas. Si Dorcas naging si Tabitha. Si Dorcas, sa Acts 9:36, sabi dito, ngayon ay may isang alagad sa Joppe na nagngangalang Tabitha na ang kahulugan ay Dorcas. Yung palang kahulugan ay Dorcas. Ang babaeng ito ay puspos ng mabubuting gawa at ng pagkakawang gawa na kanyang ginawa. Puro gawa. Puspos ng mabubuting gawa at pagkakawang gawa ang kanyang mga ginawa. Si Dorcas nakatira sa Joppe. Sa verse 36. Siya ay alagad na puno ng mabubuting gawa at paglilingkod sa tao. Ibig sabihin, giver siya. Giver siya. Pag nakita niya may nangangailangan, bigay. Binibigyan niya. Anong ginawa niya? Gumagawa siya ng mga damit at ibinibigay sa mga biyuda. Ang daming biyuda rito. May nagbigay na ba ng damit sa mga biyuda? Yun ang ginagawa ni Tabitha. Tahi siya ng tahi at ibinibigay niya yung damit sa mga biyuda. Alam ba, si Kadulo biyuda may magbibigay ng damit. Tsaka, yun mo, si Tabitha, mahirap. Pero ang puso niya, pusong mapagbigay. Tahi siya ng tahi para ibigay sa nakikita niya mga biyuda, sa mga balo, sa mga bao, tawag sa Bible. Doon sa Acts 9:39, sabi rito, at nagtindig si Pedro at sumama sa kanila. At pagdating niya, dito na silid sa itaas, at siya niligid niya lahat ng mga babaeng tao na nagsisitangis. Dito pala, itong si Tabitha ay namatay. Namatay si Tabitha. At yun nga, sa araw namatay si Tabitha, umiyak lahat ng mga biyuda. Siguro doon sa puro biyuda, nag-iiyakan. Tapos binalitaan nila si Pedro. At pagdating ni Pedro, pinakita nila kay Pedro yung mga damit na ginawa ni Dorcas. Ni Tabitha. Yung mga biyuda, inimbitahan si Pedro doon sa patay na si Tabitha. At nung dumating si Pedro, ipinakita niya yung mga biyuda, pinakita ito, tinulong sa akin nang namatay na si Tabitha. Ano ginawa ni Pedro?
Sabi, nagtindig si Pedro sa verse 9, Acts 9:39. Nagtindig si Pedro at sumama sa kanila. Pagdating niya, inihatid nila sa silid sa itaas at siya'y niligid ng lahat ng mga babaeng bao na nasisitangis at pinakita ang mga tunika at ang mga damit na ginawa ni Tabitha o ni Dorcas nang ito'y kasama pa nila. Nalaman ni Pedro na pala namatay na si Tabitha ay mabuting tao at ang ministry niya ay pagbibigyan lahat ng damit yung mga byuda. Anong ginawa ni Pedro? Sa verse 40. Sabi dito, datapwat, pinalabas sila lahat ni Pedro, lahat ng byuda, lumabas muna kayo. At lumuhod, at nanalangin, at pagbaling sa bangkay ay kanyang sinabi, Tabitha, magbangon ka. Tabitha, magbangon ka. At inilulat niya ang kanyang mga mata. At nang makita niya si Pedro, ay naupo siya. Ano nangyari? Nabuhay si Tabitha. Pero hindi nagtakbuhan mga biyuda. Hindi mo. Pag maganda ang ginagawa mo, pag maganda ang patotoo mo, pag maganda ang ministry mo, kahit patay ka na pala, bubuhayin ka para ituloy ang magandang ministry mo. Kahit pala tagtad ka ng sakit, kung maganda ang ministry mo, papahabain pa nilong ang buhay mo. Si Tabitha patay na. Pero nakita ng Diyos na ang ministry nito ay maganda. Ang ginagawa nito sa mundo ay maganda. Nabuhay. Amen. Ano nangyari? Ano resulta? At nang malaman ito sa buong Hopa, marami ang sumampalataya sa Panginoon. Dahil sa buhay, sa patotoo ni Tabitha, marami ang nakakilala sa Lord. Amen. Exalt Jesus. Ano nang nangyari dito? Itaas si Lord sa pamamagitan ng ating kabutihan. Itaas si Lord sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Kung paano tayo mamuhay. Si Tabitha, hindi siya nag-aaral. Mananahi lang siya. Ano ang ginamit niya? Anong ginamit niya sa kanyang ministry? Sinulid at karayo. Sa pamamagitan ng kanyang talento, sa kanyang sinulid at sa karayo, ang daming naligtas. Amen. Ang sermon niya sa karayo, ang sermon niya ay karayo at sinulid. Ang buhay niya ang nagsalita. Ang buhay niya ang nag-testify. Ang natulungan niya ang nag-testify sa kabutihan ni Tabitha. Dahil sa kabutihan ng Diyos kay Tabitha. Ano bang aral? Naalala siya dahil sa kabutihan? Kung ba't ka nabuhay yan? Wala namang ginawang mabuti sa mundo yan. Pero pagka maganda yung buhay mo, maganda yung ginawa mo sa kapitbahay mo, maganda yung ginawa mo sa pamilya mo, ayaw ka niyang payagang mamatay. Diba? Pansinin natin pagka may barong-barong namatay, buti nga. Nabawasan ng masama sa mundo. Pero kung mabuting tao ka, maraming iiyak, maraming manghihinayang. Amen. Maalala ka sa kanyang kabutihan, katulad ni Tabitha. Pinakita nila ang mga
mga damit. Di ba? Ang legacy ni Tabitha ay yung mga damit. At ang legacy natin ay kung paano mo tinulungan ang kapwa mo. Kaya i-honor po natin yung mga tumutulong sa atin. Yung nakatulong sa atin. Honor po natin yan. Lalo na yung tumulong sa iyo, no? Ikaw ay walang-wala. Pangatlong aral, maraming sumampalataya. Kapag tinaas mo si Lord, sa gawa mo, hahatakin niya ang mga tao. Amen. Tanong, kung mamatay tayo ngayon, ano yung legacy mo? Ano yung legacy natin? Ano yung ipapakita natin na nakakakilala sa atin na ginawa natin para kay Lord? People should see Jesus in you before they hear Jesus from you. Ulitin ko. People should see Jesus in you before they hear Jesus from you. Minsan kahit hindi tayo magsalita, pero nakikita si Jesus sa buhay natin, na itataas natin si Lord. Kahit hindi natin sabihin, i-share minsan si Lord. Pero sa buhay natin, na-share na natin si Lord. Dahil sa ating kabutihan, dahil sa inyong ginawang mabuti. Amen. Pangapat, 7 nga ito, binawasak ko ng 2 kasi umuulan eh. Exalt Him with our wealth. Lifting Him with our giving. Kung saan napupunta ang pera mo, doon din napupunta ang puso mo. Amen. Pagka ikay kasino ng kasino, nandun ang puso mo. Ang pera mo napupunta sa kasino, nandun ang puso mo. Pero kung ang pera mo napupunta rito, nakanino yung puso mo? Siguro ito mapupuno ngayon. Honor Jesus with your wealth. Kawikaan 3:9. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Ng iyong tinatangkilik. Kwento, babaeng may alabastro. Sa Mark chapter 14 verses 3 to 9, yung binuhos lahat kay Jesus, yung pabango. Mamahalin pabango. Diba? Buhos, mamahalin pabango. Ang problema sa nakita, binuhos sa paa. Hindi man lang dito sa paa ng Panginoon Jesus. Habang kumakain si Jesus sa bahay ni Simon, lumapit ang isang babae. May dala siyang isang alabastrong sisidlan na napakamahal na pabango. Dalisay na nardo. Binuksan niya ang sisidlan at ibinuhos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang iba. Bakit sinayang ang pabango? Pwede itong ipagbili na mahigit 300 denaryo at ibigay sa mga dukha. Sino narito na
Yung nagbigay ka ng malaki sa church, ng tithes, ng pledge, pinigil ka ng asawa mo. Uy, ang laki naman. Mula na nga budget natin. Asawa na naman. Asawa na naman. Alam niyo ba ang kami 300 denaryo? Ibinuhos lang kay Jesus. Ano may halaga ng panahon ng 300 denaryo? Isang taon sweldo ng pagkaraniwang manggagawa. Sino makapagbibigay sa atin kaya isang buong sweldo, bibigay na natin kay Jesus? Isang buong sweldo, isang buong taon sweldo, bibigay na natin kay Jesus. Hindi mo pa pinagtatrabaho, bibigay mo na. Biro mo, honor God, exalt God with our wealth. Pero ano sabi ni Jesus? Marcos chapter 14 verse 6, datapot sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya. Bakit niyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginagawa niya sa akin. Verse 9, at katotohanan na sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanglibutan ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito pag-aalaala sa kanya. Magiging isang ehemplo ng buong sanlibutan ang ginawa ng babaeng ito. Na hindi niya pinanghinayangan yung bagay na kanyang inipon, yung bagay na kanyang pinangkilit na ibigay kay Lord. Amen. Ano yung aral dito? Tsakmeto na ito. Itaas si Lord sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinakamaganda, ng pinakamahal para kay Lord. Ibinuhos niya ang pinakamahal. Napakamahal na pabango. Hindi tira-tira, hindi sobra, kundi una, pinakamaganda para kay Lord. Ang pang-aral, ang pagbibigay ay pagsamba. Para kay Jesus, ang ginawa niya ay paghahanda. Sa isang gawa ng pag-ibig at pagsamba. Nasayang ba yun? Nasayang? Katulad yung nakakita nagbuhos ng mga narod, nanghinayang sila. Nanghinayang sila. Pero yun po hindi nasayang. 2,000 years later, pinag-usapan pa rin natin siya. Isang magandang halimbawa na-exhort niya si Jesus sa kanyang buhay. Ang ibigay niya ang pinakamahal na pabango sa Panginoon. Ang ibinibigay mo ba kay Lord, ba natin kay Lord, ay mawawala? Hindi, ginugunita po niya sa amin. Honor God with our wealth, with your wealth. Ibigay po natin ang ating tithes, ibalik po natin ang 10% na pinagkatiwala sa atin. Sabi niya, subukan niyo ako dito. Ibigay po natin ang ating love offering. Magbigay sa isang tao nangangailangan, sa isang tao nangangailangan ng hindi pinagsasabi. At mag-generosity audit po daw tayo. Tignan ang bank statement natin. At dumakita sino, ano ang talagang Diyos mo. Ang final truth, hindi natin pag-aari ang pera. Hindi natin pag-aari ang ating kayamanan, ang ating bahay. Katiwala lang tayo. At ang mabuting katiwala, nagpaparangal sa may-ari. Nagpaparangal sa nagbigay. Amen. Sa tithes at offering, sa mga pledges, binibigay mo ba ang una o ang tira? Kung titignan
titignan natin ang ating back statement, halata bang si Jesus ang Panginoon natin? At panghuli, number 5, exalt Him with your will. Lifting Him with our surrender. John 3:30, sabi po rito, kailangan siyang tumaas at ako'y bumaba. At ang konteksto ng sa Luke 1, chapter 1, verse 26 to 38, di ko na yan mahaba. Doon ay kwento ng isang dalaga. 14 to 16 years old siya dati. Ang pangalan niya ay Maria. Kailan si Maria? Binisita siya ng anghel. Sa Luke 1:31 sabi nito, at narito, maglili ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Ang problema, may jowa pa lang siya. Sino jowa niya? Si Pedro, di ba? Pedro? Si Jose. Luke 1:31. At narito, maglili ka sa iyong tiyan, manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Problema nga, wala siyang asawa. Ano isipin mo? Pinausap ka ng ngayon. Maglilihi ka. At papangalan ng Jesus. Ano isipin mo nun? Pagka sinabihan ka ng ngayon na gano'n, hindi ka pa kasal. Kristiyano ka. May jowa ka pala, pero hindi ka kasal. Tapos makikita ng tao, bubuntis ka. Di ba kahihiyan? Pwedeng patuhin dati yung gano'n, yung wala pang asawa. Tapos makikita may bubuntis at may anak. Pwedeng patuhin niya hanggang sa mamatay. Parusan dati noon. Ano pa mawawala? Mawawala yung reputasyon niya bilang Kristiyano. Yung nakikita niya, yun ang first reaction niya. Nung sabihin siya ng anghel na magbubuntis, wala akong asawa. Ano na sasabihin ng kamag-anak ko? Ano sasabihin ng buong komunidad? Makikita nila akong buntis at manganganak. Ano aral? Itaas si Lord sa pamamagitan ng oo kahit hindi mo alam ang bukas. Ibang babae, ayoko nga, wag na, iba na lang, yung lola ko na lang. Di ba? Kasi isipin mo kahihiyan. Yung sarili niyang will, i-deny niya at ipagkatiwala niya sa will ni Lord. Exalt God, exalt Jesus with our will, with your will. Tinanggap ang plano ng Diyos kahit nakakahiya. Sa verse 38. Mas pinili niya itaas ang plano ni Lord kaysa sa plano niya para sa buhay niya. Kasi bilang sila mag-jowa, may plano na sila ni Jose. Kakasal na sila sa garden wedding. Pero na iba plano. Yung will nila, ine-ekis nila at sinunod yung will ni Lord, yung plano ni Lord. Amen. Tinawag ang sarili na alipin. Ayun, balik mo doon. At sinabi ni Maria, narito, ang
alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita at iniwan siya ng ngayon. Sinabi niya sa sarili niya, ako ay alipin ng Panginoon. Narito ako hanggang sumunod, alipin ng Panginoon. Itidinay ko ang sarili kong will para sundin ang plano ni Lord. Itidinay ko ang sarili kong plano para lang sa plano ni Lord. Amen. Alipin ng Panginoon, hindi boss, hindi CEO. Ano naging resulta? Si Maria, dahil siya ay sumunod, idininay niya ang kanyang sariling kagustuhan. Ano naging resulta? Siya lang ang naging ina ng tagapagligtas. Amen. Ang pagsuko ni Maria ay nagdulot ng tagapagligtas sa sambahayan, sa buong katauhan. Mga kapatid, ang pagsuko po natin ngayon, gagamitin ni Lord para sa mas mataas na layunin. Anong oo ang hinihintay ni Lord sa iyo? Sa atin hanggang ngayon? Anong oo ang hinihintay natin sagutin para kay Lord? Ang golden truth, ang pagsamba sa salita ay madali. Ang pagsamba sa gawa ay mahirap. Pero ang pagsamba sa will ni Lord, yun ang totoo. 5 hakbang para isuko ang ating will kay Lord. Una, sa verse 42, kilalanin. Kilalanin natin ang will ni Lord. Lord, ito ang gusto ko. Pero maging honest gaya ni Jesus. Pangalawa, magtiwala. Pero alam ko, mas maganda ang plano mo, Lord. Pero magtitiwala ako, mas maganda ang plano mo kaysa plano ko. Gaya ni Abraham sa Genesis 22:8. Pangatlo, pumayag. Mangyari ang kalooban mo. Gaya ni Maria. Luke 1:38. Pang-apat, sumunod. Gawin mo kahit natatakot. Gaya ni Abraham. Genesis 22:3. At pang-lima, magtiwala, ang Panginoon ang maglalaan. Genesis 22:14. Pero may babala. Anong kalaban ng will ni Lord? Obadias chapter 1 verse 3. Ang pagmamataas ng puso mo ang dumadaya at nakakahadlang sa will ni Lord. Amen. Suko natin ang isang area ng buhay natin na hinahawakan natin at ayaw pa natin may surrender kay Lord. Amen. At dito po tayo magbabakas. Hindi natin kailangan maging sikat. Hindi natin kailangan maging professional. Hindi natin kailangan maging matalino para pasikatin si Jesus. Ang kailangan lang po natin sa ating buhay, i-prioritize natin na sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay ma-i-exalt natin, ma-itataas natin, ma-itatanyag natin ang ating Panginoong Jesus. Sa hirap man o sa ginhawa, si Jesus pa rin ang ating maitatanyag. Kaya tandaan po natin mga kapatid yung 5 W's to remember to exalt Jesus. Worship through our voice, word, exalt Him with our word through our testimony, exalt Him with our walk, our lifestyle, exalt Him with our wealth through our giving and generosity, exalt Him with our will, surrender our will to God. Kaya po mga kapatid, nana ako po kayo tumayo. Right now,
sa atin, hindi lang po sa inyo, pati po sa atin lahat. Ngayon po ang paraan, ngayon po ang time para muli i-recommit natin. I-assess natin ang ating sarili. Sa papaanong paraan natin ma-exalt si Lord. Start this week and throughout our lives. At kung ano pa mga bagay na ating ginagawa o sa 5 yun natin na pag-usapan ay hindi pa natin maitaas si Lord, maitanyag si Lord. I-commit po natin ang ating sarili para siya ay ating maitanyag sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Lord, narito po ang iyong mga anak. Narito po ang bawat isa. Ikaw nakakaalam ng aming buhay. Ikaw nakakaalam ng aming puso. Ikaw nakakaalam ng aming kahinaan. Ikaw nakakaalam kung saan ka namin na itatanyag. At ikaw rin nakakaalam kung saan ka namin hindi na itataas. Lord, patawarin mo po kami. Kung naibababa kita, naibababa ka namin sa pamamagitan ng aming pananalita, sa pamamagitan ng aming langkamin sa buhay, naibababa ka namin sa pamamagitan na hindi kami tapat na katiwala sa lahat ng aming tinatangkilik ngayon. Patawad din po, Lord. At hindi ka namin natatanyag. At patuloy namin sinusunod ang aming plano, ang aming sariling kalooban. At dinidisregard namin at binabaliwala namin ang iyong plano sa aming buhay. Kaya Lord, tulungan mo po kami. Mula ngayon, Lord, we submit your will. At tulungan mo kami maitaas ka namin sa lahat ng aspeto ng aming buhay right now. Kaya po niyo sinabi sa Hebrews 13:51, nawa ay pasakdalin kayo sa bawat mabuting gawa upang magawa ang kanyang kalooban na gumagawa sa atin ng nakalulugod sa kanyang pananim sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Muli, hayaan mo, Lord, na ang salita mo, Panginoon, ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. At ma-exalt ka namin, maitaas ka namin, maitanya ka namin, maging sa pag-uwi namin sa umagang ito, sa aming Panginoon. Sa iyo kapurihan, sa iyo kalwalatian, ikaw ang matanyag. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless po. Salamat po tayo.